Habang sinusubukan nila ang bagong lakas sa pagpatay ng mga zombie, tinanong ni Chin kung ilan ang napatay ni Lily. Sumagot ito na hindi niya binibilang. Halos malinis na nila ang kanilang mga kapitbahayan at sila ay natuwa. Sa tulong ng dalawang espada, nag-improve ang kanilang kakayahan sa pagpatay ng zombie, sabi ni Lily. Tama ka, ang mga attribute. Ang body strength ko ay tumaas, si Lily naman ay tumaas ang bilis at leksi. Nagpapasalamat ako dahil wala itong side effects, dagdag ni Chin. Nang si Lily ay nag-aaya ng umuwi, biglang may malakas na ingay silang narinig. Nagtaka na din si Chin yan kung ano yun. Sa di kalayuan madidinig ang alingawngaw ng sigaw ng halimaw, isa pala itong mutated na zombie. Itinaas ni Chin ang kanyang espada naghahanda sa pag-atake ng mutated zombie. Tumalon ito ng mataas para umatake gamit ang mga kuko na sangga naman ito ni Chin Yan. Si Chin Yan ay binalaan ni Lily mag-ingat. Hindi ako makalapit, wika ni Chin Yan. Agad namang tumulong si Lily. Sinabi ni Chin Yan, tumingin ka. Umatake naman kay Lily ang zombie at mabilis niya na ilegan ito. Napasabi si Lily, ayos lang ako. Ang halimaw ay naglalabas ng likido sa kanyang pag-atake. Tumalo naman si Chin Yan sa ulo ng zombie at binaon ang kanyang espada. Napuruhan naman ito at bumagsak. Nang inag naman ang katawan ni Chin Yan. Sa pag-alala naman ni Lily tinanong ito, Chin, okay ka lang ba? Namula naman ang mata ni Chin Yan. Napasabi siyang hindi ako makapaniwala. Nag-improve ang vision ko, nasabi ni Chin kay Lily. Namangha naman ito. Ang meteor na yon ay talagang nakakamangha, dagdag ni Chin. Makalipas ang ilang araw nang paubos na ang kanilang supply ng tubig. Nagtanong si Lily kung si Chin ay lalabas. Wala na tayong sapat na tubig, kailangan kong lumabas at humanap. Sagot ni Chin, si Lily ay bakas ang pag-aalala at sinabing, kahit tayo ay may powers, ang mga zombie sa labas ay nag-evolve din. Tugon ni Chin, napansin kong walang mga evolved zombie sa paligid ng supermarket. Kung ganon maari akong sumama, wika ni Lily. Hinawakan ni Chin ang braso ni Lily at nagsabing, ako lang manatili ka at mag-relax. Napayakap naman si Lily at sinabing mag-ingat, okay. Sa labas makikita ang iilang bilang ng zombie at si Chin ay nagmamasid at naisip, sa panahon ngayon ay mahirap mabuhay. Nang marating ni Chin Yan ang supermarket, agad siyang tumalon pataas. Nakita niya sa bintana ang maraming tao at may maliit na bata. Binuksan ni Chin ang bintana at pumasok. Agad naman siyang tumawag ng pansin sa mga tao doon at sumalubong. Nang may tumawag sa kanyang pangalan, Chin, ikaw pala talaga yan. Sagot ni Chin, Wang Cheng. Niyakap niya si Chin at sinabing, ikinagagalak kitang makita, buhay ka pa pala, pabirong tugon ni Chin. Hindi ko akalain makikita kita dito, sabi ni Wang Cheng. Ano ang ginagawa mo dito, banggit ni Chin? Sumagot si Cheng, halika't pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Napatingin naman si Chin sa mga taong naroon. Sa pag-uusap ni nila Cheng at Chin, nabanggit ni Cheng, noong nagsimula ang outbreak nang ako ay kasalukuyang mamimili sa supermarket, at dahil marami ng zombie, wala nang nagtangkang lumabas at nanatili na lang kami sa loob ng supermarket ng 1 taon, kwento ni Cheng. Kaya pala. Naitanong ni Cheng ang tungkol sa kanyang asawa, sumagot si Chin, sila ay divorce na, ano? Hindi bali marami naman magagandang isda sa paligid, dagdag ni Cheng. Napangiti naman si Chin. Sa kabilang banda nakarinig ng tinig ng babae si Chin, napansin naman niyang walang mga babae sa paligid. Kaya tinanong niya si Cheng kung may mga kasama ba silang babae. Napangiti lang si Cheng, tumayo si Chin at biglang naman itong natamba.
Chin, ayos ka lang ba? Sigaw na tanong ni Cheng. Nawala ng malay si Chin, sa kanyang paggising naalala niyang si Cheng, nang sila pa ay nasa college ito ay naging masama sa kanya. Nang maimulat ni Chin ang kanyang mata napansin niyang nakagapos siya sa isang upuan, si Cheng ay nakangiti. Sinabing, gising ka na pala, anong ginagawa mo? Tanong ni Chin, sinagot naman siya ni Ching ng isang malakas na sampal at sinabing, tumigil ka sa pagpapanggap na isang mabuting tao at sino ka ba sa tingin mo? Nasabi ni Chin sa kanyang sarili, nawala na ba ang kapangyarihan ko? Sinipa naman ni Cheng si Chin sa tiyan, sinabi niyang, nilagyan niya ng malaking dosi ng pampatulog ang kanyang inumin kaya siya nawala ng malay at bumagsak. Tumawa ng malakas ang isang lalaki sa likuran ni Cheng, sinabing, Cheng, hindi ba't ang sabi mo napakaganda ng kanyang asawa? Hindi lang maganda, romantiko pa, alam ko yung base sa aking experience, wika ni Cheng. Naisip ni Chin ang kanyang asawa at malakas itong nagmura. Nagsalita si Cheng, ayaw mo maniwala sa akin, hindi ba't siya ay may nunal sa baba ng kanyang likuran? Nagulat naman si Chin at sinabi sa sarili ng, totoo ang sinasabi niya, Liying, bakit mo nagawa sa akin ito? Dagdag pa ni Cheng, na kung sa tingin mo ay isang perpektong goddess ang iyong asawa, nagkakamali ka, wala siyang pagkakaiba sa isang babaeng bayaran. Nagsalita ang lalaki kanina, hahayaan mo ba siyang mabuhay? May plano ako sa kanya, kapag ako ay naboring gagawin ko siyang pain sa mga zombie. Sagot ni Cheng, tumawa naman ang lalaki at sinabing, maglaro na lang tayo ng bahay-bahayan kasama ng mga babae. Sa pag-alis ng mga ito, umiyak naman si Chin at hindi matanggap ang kanyang nalaman tungkol sa kanyang dating asawa. Nang may nagbukas ng pinto, isang bata pumasok, ito ng dahan-dahan dala ang isang kutsilyo. Lumapit kay Chin at siya ay kinalegan. Ang bata ay nakikiusap na tulungan ang kanyang ina. Pinagmamadali naman siya ni Chin, habang nagmamasid at nakasilip sa pinto. Nakita ni Chin ang mga babaeng nakagapos at naglalakad kasama ng grupo ni Cheng. May isang matandang lalaki ang nagtanong, ano ang ginagawa niyo? Sumagot si Cheng, Manager Lee, gusto mo ba ng isa, habang hawak ang isang babae? Napayuko na lang ang matanda dahil wala din siyang magagawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo ni Cheng kasama ang mga babae. Nakita nila Chin ang mga kahalayan ng grupo ni Cheng. Ang bata naman ay napasigaw ng, Mom! Tinakpan naman ni Chin ang mata ng bata. Sa isang banda makikita ang isang babaeng hinaharas ng isang lalaki. Nakikiusap itong huwag gawin ang kanyang balak, dahil narito ang kanyang anak. Nang biglang nawala ng malay ang lalaki at bumagsak, ito pala ay gawa ni Chin. Hinampas niya ito gamit ang isang kahoy. Napasigaw naman ang babae. Son, kinatahimik naman ito ni Chin at tinakpan ang kanyang bibig. Tinuro naman ng bata ang daan upang sila ay makatakas. Tagumpay naman nilang nagawa ito, at sinabi ni Chin, ang mga bastardong yon, nagbanta siyang sa kanyang pagbabalik sila ay kanyang papatayin. Paki-follow, like ng ating page, share, react ng ating video para sa susunod na update. Maraming salamat.